Welcome to San Marino, ang nakatagong hiyas ng Europa. Isang maliit na bansa na napapalibutan ng Italy. At kung sa tingin ninyo na dito nanggaling yung paboritong tuna ni Marimar, ay malabo yata yan. Dahil ang San Marino ay isang landlocked country, meaning walang direct access sa dagat, walang sariling coastline, wala silang karagatan. Napakaliit lang ng bansang ito na may land area na nasa 61 square kilometers lamang. Isipin mo, ang buong bansa ay halos kasing laki lang ng Lapu-Lapu City. In fact, kaya daw libutin ang buong San Marino sa loob ng isang araw lamang. Breathtaking ang ganda ng mga ancient na istruktura, kabahayan at landscape ng bansa. Ngunit ang talagang nakakabilib sa bansang ito ay kahit na maliit man ang bansa ay napakayaman naman ito. Ang San Marino ay pang-8 sa pinakamayamang bansa sa buong mundo ngayong 2024 ayon sa Global Finance. Small but terrible. Ika nga, saan kaya nanggaling ang yaman ng San Marino? Ang Republic of San Marino ay isang microstate o isang napakaliit na bansa na kung titingnan natin ang buong Italy ay parang langaw lamang ito na dumapos sa kalabaw. Ang salita dito ay Italian at ang kanilang pera ay Euro. At alam nyo ba, ang bansang ito ay ang pinakamatandang republika sa buong mundo. Ayon sa BBC, itinatag ito noong AD 301 o 4th century pa. Sa kasalukuyan, namamayagpag ang San Marino bilang ika-8 sa pinakamayamang bansa sa buong mundo. Nagbe-benefit ang ekonomiya nila mula sa banking at manufacturing, ang paggawa at pag-export ng mga produktong gaya ng ceramics, damit, tela, furniture, pintura, alcohol at tiles. Ngunit ang talagang malaking bahagi o source ng kanilang income ay nagmumula sa turismo. Mahigit 3 milyong turista ang bumibisita sa San Marino bawat taon. Ilan sa mga dinarayo ng mga tao dito ay ang sobrang gandang view mula sa Mount Titano, mga kastilyo at ang mayamang kultura at kasaysayan ng bansa. Factor din ang maliit na populasyon ng bansa kung bakit sila mayaman per capita. As of 2022, mayroon lamang nasa 34,000 na populasyon ang San Marino. Hindi man natin masabing walang korupsyon sa kanilang gobyerno, tumatanggap pa rin naman ng mga kritisismo ang kanilang administrasyon. Ngunit stable at mapayapa ang transisyon ng kapangyarihan sa bansa. Kaya maraming mga bilyonaryo ang confident na mag-invest o di kaya'y mag-imbak ng kanilang kayamanan sa mga bangko ng bansa. Mataas din ang commitment ng gobyerno nila na makapagbigay ng magandang serbisyo sa social welfare at healthcare. Pero ang tanong, bakit kaya hindi sinakop ng Italy ang San Marino? Wala sigurong nakikitang strategic or economic benefit ang Italy sa San Marino. Bukod sa maliit ay may bulubunduking topografiya pa ito at limitado lang din ang resources. Isa pa, noong 1850s, nagkaroon ng kaguluhan sa Italy dahil sa revolusyon para isulong ang unification ng Italy. May mga Italian leaders na kinupkop at binigyan ng asylum ng San Marino. Ang pagtulong na ginawa na ito ng San Marino ang siyang naging daan kung bakit hinayaan na lang ng Italy na magpatuloy na maging independent country ang San Marino. Talaga nga namang mayaman sa kasaysayan at kahanga-hanga ang ganda ng San Marino. Nagustuhan niyo po ba ang video natin ngayon? Kung oo, mag-comment ng yes. This is Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!